Kung sa Miami Heat tumawag ng timeout si Coach Erik Spoelstra kahit wala ng timeout at na-technical, sa Utah Jazz naman, tumawag ng timeout si Will Hardy habang nasa play si Colin Sexton na makakalamang na sana sila, yun nga lang, hindi na-counted yung tira. Sinabi pa ng mga fans, nagtatank talaga yung Utah Jazz at huling-huli si Coach Will Hardy para makuha din naman nila si Cooper Plug kung makukuha. Base pa sa mga fans, kailangan di umanong imbestigahan si Coach Will Hardy. Questionable kasi yung pagtawag niya ng timeout doon. Nung nakuha ng Jazz yung bola, pinababa na agad ni Coach Will Hardy yung mga player. Sa last 2 seconds, nag-hesitate si Sexton habang binabantayan siya ni Hachimura. Doon agad tumawag ng timeout si Coach Will Hardy na hindi narinig ni Sexton. Dire-diretso pa nun si Sexton hanggang makapunto siya. Yun nga lang, tumawag ang referee. Nag-grant kasi yung timeout. May rule sa NBA na pwedeng tumawag ng timeout ang coach or player habang nasa dead ball situation or kaya nasa kanila ang possession. Na kay Sexton na ng bola, live play pa, si Coach Will Hardy ang tumawag habang nasa labas. Ang tanong kasi doon, bakit pinayagan pa rin ng referee yung timeout na ni-request ng coach kung nasa live play naman si Sexton? Yung hesitation kasi, part pa rin yun ng playing ginagawa niya para makakreate ng space dito kay Hachimura. Ang rule kasi ng NBA sa timeout, hanggat nasa sahig yung isang paa ng player at nasa kanila yung possession, pwedeng tumawag ng timeout. Hindi lang igagrant kung parehong paa nakaangat. Example na lang doon, kung out of bound at tinalon mo na bigla kang hihingi ng timeout sa harapan ng referee, hindi ka rin pagbibigyan. Nung tumawag ang referee ng timeout or nag-grant siya ng timeout kay Coach Will Hardy, papaangat pa lang nung si Sexton. Kung yung paa niya ay saktong nasa taas na at doon pa lang tumawag yung referee, yun ang questionable. Hindi nga lang din yun matcha-challenge. Pwedeng hindi din napagbigyan yung timeout ni Coach Will Hardy at na-counted yun kung saktong nakaangat na ang dalawang paa ni Sexton. Pwede kasing bawiin ni Coach Will Hardy yung ni-request niyang timeout kung hindi pa yung nagagrant or napapagbigyan ng referee. Kita na kasi niyang papasok na nung si Sexton, itinuloy pa rin niya yung pag-request. Nakita ng referee kaya biglang nag-grant ng tawag ng timeout. Split second lang yun. Kung hindi nag-grant pa ng referee yung timeout ni Coach Will Hardy, pwede niyang bawiin yun. Baka sabihin, marunong ka pa sa official. Nasa rulebook kasi ng NBA. So sinagip ni Coach Will Hardy yung Lakers para sa panalo. Sila naman kasi yung nagtatanking din yung Utah Jazz. Si LeBron nasa 27 points, 5 rebounds at 14 assists. Si Anthony Davis naman 33 points. Wala pa si Austin Reeves dahil sa injury. Si Dalton naman nag-i-struggle pa. Pero si LeBron 0 out of 15 mula sa 3-point area sa last 3 games. 0 out of 9 pa si LeBron versus Utah Jazz. Pero nasama naman siya sa listahan bilang ikalawang player na merong 15,000 field goals behind dito kay Kareem. Si Colin Sexton naman para sa Utah merong 15 points, 7 out of 14 sa field. Hindi naman siya malas or nag-i-struggle sa field para tumawag ng timeout si Coach Will Hardy. Sa 3-point area pa siguro. Si Markkanen 22 points, si John Collins 21 points. Isa lang ang lamang ng Lakers kontra sa Utah Jazz. Ang Utah merong pang 20 points na pinamigay sa Lakers galing turnover. Nasa 20 out of 25 pa sa free throw yung LA. Hindi lumayo ang lamang ng Lakers kontra sa Utah Jazz dahil nasa 50% sa field at 35% sa 3-point area yung Jazz. Top break lang kasi yung nangyari nung last minute or last seconds ng game. Nasa top 6 pa rin yung Lakers ngayon dahil sa panalo nila sa Utah Jazz. Pero dalawang teams kasi ang pwede maglaglag sa kanila outside ng top 6. Yung Clippers at yung Phoenix Suns. Yung Utah Jazz naman, hinahabol ata sa talo yung Pelicans at Wizards. Sa next game din malalaman kung makakabawi na ba si LeBron sa slump niya mula sa 3-point area. Versus Minnesota, Miami at sa Hawks. Wala pa rin kasiguraduhan kung makakabalik agad si Austin Reeves dahil sa injury niya.